Walang mahirap lang magsabi na walang utang na loob pero grabe. Lahat ng presidente ni hindi pinalibing yung grabe po 'yan, no? Lahat ng presidente nagdaan takot sa mga dilawan, ayaw ipalibing. Ayaw ipalibing ang tatay mo. Nung pinalibing yung tatay mo, puring-puri mo si Duterte. Bakit? Wala ka ba sa war on drugs? BBM, wala ka ba? Wala ka ba sa Pilipinas nung nagwa-war on drugs si Duterte? Sinusuportahan mo. Sinusuportahan mo yung war on drugs. In fact, kinuha mo yung vice president, yung anak. Kung tutol ka pala dyan sa war on drugs na yan, bakit mo kinuha yung anak na vice president? Dalawa lang yan. Niloko mo sila BP Sara, niloko mo yung mga Duterte, niloko mo yung mga Duterte followers para makuha mo yung Duterte votes. Or ang niloloko mo yung mga ngayon, yung mga kakampi mo ngayon, na kunwari ayaw mo sa war on drugs. Hindi mo nabalitaan yung war on drugs? 6 na taon na nag-war on drugs si Tatay Digong, tapos sasabihin mo ngayon masama na sa'yo ang war on drugs? Masama pala sa'yo, bit mo kinuha yung anak na, ano yung habol mo? Boto lang ng Duterte, kaya mo kinuha kahit galit ka pala sa Duterte? One lang po, gur-gur. Okay. Kapapanood ko lang po kay BP Sara, no? Kapapanood ko kay BP Sara na nagsasabi si BP Sara na paano natin haharangin na makalipad ng eroplano. Ginawa po talaga nila lahat, no? Pag may wala ano na po no, parang hindi ko po alam nyo, ang dami po naghihimutok, ang dami pong masamaan loob. Pero parang siguro sa lahat po ng pangyayari, no? Marami naman pong ganyan na talaga na ang hirap pong pangunahan, no? Knock on wood. Pero kung ano man po mangyari kay Tatay Digong, ano po 'yan? Siguro 'yan na yung sign na talagang si Tatay Digong yung magiging bayani talaga. Hindi ko po sinasabi na ano no, knock on wood nga, ayaw natin may mangyari. Kaya lang walang doktor, nurse lang ang kasama, wala nang iba pa. Tapos kasi karamihan po, lahat po ng dakilang tao, as in lahat ng dakilang tao, lahat ng mga kinilalang dakilang tao sa kasaysayan ng buong mundo, minsan sa panahon nilang ginugol sa earth, ay nakulong po sila. No? Totoo po yan. Si Rizal, si Bonifacio, si Aguinaldo, sila, si Ninoy Aquino, sila si Mahatma Gandhi, at iba pa, no? Naging mga Mandela, na nakulong po yan dahil po sa kanilang mga ginawa, no? Kung ito po ang magiging masakit man, masakit talagang isipin, no? Na talagang lahat po ng dakilang mga tao talagang ganyan pinipersecute kasi po hindi matanggap ng mga tao na sila po ay tama, na ang kanilang ginawa, ang compromising kasi. Yung pong mga tao, kayo pa nasasaktan ha. Kayo, nakakulong na si Duterte, ngayon defensive pa rin kayo sa sinasabi ko. Masakit talaga tanggapin na dakilang tao si Tatay Digong. Ito po, total, may edad naman.
O yan, si Jesus Christ mismo, 'di ba? Lahat po 'yan mga pinersecute. Sama na natin si Pastor Kibuloy. Lahat po 'to pinersecute muna. Yun yung nag-ano sa kanila eh. Yun yung kumbaga yung kulang pa. Kulang na maganda ang ginawa mo. Kulang na ang ginawa mo ay para sa bayan. Kinakailangan pa nila na higitan kasi marami kang nasaktan. Ganun po yun eh. Ganun po sila. Kaya po sila dakila. Dakilang mamamayan ng iba't ibang lugar nila. Kasi po marami silang nasaktan. Kay Pangulong Duterte po, yung mga korap, hindi nakapagnakaw ng 6 na taon. No? Yung mga nabubuhay sa mga masasamang gawain, no? Sa mga nabubuhay sila kahit na masira ang kinabukasan. Masira ang kinabukasan ng mga kabataan. O yan po yan eh. Sila pa nasasaktan eh. 'Di ba? Kasi po tinitignan namin na positive 'yan. At ito pong ginagawa ninyo, ang isa pang positive na to, ang bawi po ng taong bayan sa May. Sa election po. Ano sabi ni BP Sara? Ang lakas-lakas kasi ng panawagan for the first time po. First time po sa history ng senatorial election na nananawagan po yung mga tao ng straight vote. Alam nyo po, nagsimula to, ulitin ko na naman, no? Nagsimula po tong kampanya ng senatorial election. Alam ko po marami sa inyo, hindi ako mag-straight, bet ko iboboto yan si Ipe. Hindi ako mag-straight, bet ko iboboto yung mga hindi kilala, sayang lang boto ko. Iboboto ko si ganun, si ganun, si ganun. Pero ngayon po, kalaunan, straight na po. Nakikita po ninyo, marami po yan. Hindi naman natin makukonsider si Ninoy Aquino dahil sa kawalan na nagawa. Pero yung papel niya sa kasaysayan, di ba? Yung kanyang, kumbaga yung buhay niya, alam niya eh. Alam niya na may gagawin sa kanya, pero tinuloy niya pa rin. Kaya, yun lang, yun lang. Hindi kasi ako makadilawan eh. Si Paulo Tantoco, ano ba nangyari kay Paulo Tantoco? Wag na po natin yan. Alam ko yung apo na Rostan yan, di ba? Wag na muna natin yan. Dito muna tayo. Alam niyo po, in a positive note, nakikita ko po na si Tatay Digong, yun na lang yung kulang para maisemento talaga siya ng isa sa pinakadakilang mga mamamayan. Kasi marami pong magagaling na namuno. Marami pong mga magagaling na tao pero dahil kulang po sila sa nasaktan. Magaling sila pero sila ay compromising. Marami po silang mga napagbibigyan mga tao. Kaya po maraming kaaway si Tatay Digong. Kaya po maraming kaaway si Tatay Digong dahil marami siyang sinagasaan. Kaya po siya maraming nasagasaan dahil siya ay non-compromising. No? Hindi niya po ikukompromiso yung mga buhay ng kabataan. Yan talaga yan. No? Kaya yung war on drugs niya na dahilan kung bakit siya may kaso sa ICC, na dahilan kung bakit siya makukulong, na dahilan kung bakit siya pinahuli at ipinamigay ni Marcos sa ICC. Ayan po, dahil hindi siya nagkikipag-compromise. Wala naman po siyang kinita diyan. Sinisiraan pa siya ngayon na Lord of all drug lords. Sa lahat po talaga. Sa lahat naman. Lord of all, biglang, kaya po, eto po, masakit po to ngayon, pero balang araw, makikita po natin yung epekto po nitong
ginawa nyo kay PRRD ngayon. Sisingilin kayo ng taong bayan, no? Sisingilin namin kayo sa ibang paraan. Sumama po tayo sa mga nananawagan ng prayer rally. Tandaan nyo po, prayer rally po Hindi kung ano pa man. Siyempre, naghahanap na ng mga butas yung mga yan. Peaceable, we have the right for peaceable assembly. Grabe po. Ngayon lang po ako nakakita na talagang ipinamigay. Literal. Kabababa. Yun pala simulation. Kaya pala nag-practice sa Davao. No? Siyempre, ba't hindi magre-react yung China? Hindi naman member yung China ng ICC. Inihintay ko rin mag-react si Donald Trump. Baka hindi pa po nalalaman ni Donald Trump yung ginawa Alam nyo, sabi nga ni Professor Maalindug, di ba? Yung mga yung instance, akala ko ba tayo ay kaibigan natin yung US? Bakit hindi natin tinutularan yung kung paano i-treat ng US yung ICC? Mahirap talagang mapaniwalaan na dinakip ng ganun-ganun lang si Tatay Digong at pinamigay ng hindi man lang ipinaglaban. Pero hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang kanina po, nagsasalita si BBM na hindi raw nila kinikilala ang ICC. Sa lahat po ng hindi kumikilala ng ICC, ito lang po yung pinamigay nyo sa ICC si Tatay Digong. Alam po ni BBM na sa ICC mapupunta si Tatay Digong. Hindi mo kinikilala, bakit hindi mo ipinaglaban? Wala na kayong proteksyon sa ibang bansa. Ibabalik sa kanya yan ng ibang bansa Bakit yung mamamayan mo? Di ba? O pag meron po siyang ipakikiusap, sino pong bansa ang papayag na sa batas nila nagkasala yung Pilipino, nilitis at paparusahan ayon sa kanilang batas, ayon sa kanilang sa nagawang kasalanan ng Pilipino. Sino ang papayag na makikiusap yung presidente ng Pilipinas? Baka pwede naman po magbigay kayo ng clemency sa kababayan ko. Kababayan mo nga, pinapahamak mo sa ICC. Wala pa po akong narinig. No? Wala pa po akong narinig na ganyan, na wala pa pong paglilitis. Ipinamigay na. Okay lang sana kung naglitis na, napatunayan si Tatay Digong na nagkasala. Alam niyo po yun? Investigasyon pa lang po Huwag nyo nang problemahin yung mga yan. Hindi tayo kayang tibagin yan. Mabuti nga yan nang marindi sila. Hayaan nyo silang pumasok dito. Bakit ba nyo pinaproblema yan? Hayaan nyo sila. Gusto nilang matuto Wala silang matutunan sa mga vlogger nila Hindi nga nakapalag yung quiet kay Duterte back in the day Talaga? Oo nga. Namali ako. Tama. Ngayon, wala na po. This is not a question of differences in politics, but our sovereignty has been disrespected. Correct. Alam niyo pong maling-mali yan. Alam niyo po ba yung mga nagaganap, yung mga, bakit may mga palitan ng prisoners? Tignan niyo po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pumayag po ang Israel na palitan ng prisoner. Makuha lang nila yung mga prisoner ng mga Hamas. Pumayag sila na 10:1. Isang Israelites, 10 kapalit na palalayain. Ganun po kahalaga sa kanila yung isang mamamayan. 10 Palestino. Mali pala yung sinabi kong 10 Palestino ang katumbas ng isang Israelita. Ganun nila gustong iligtas yung buhay. Eto, sino kapalit? Sino kapalit ni Tatay Digong na pinamigay nyo ron sa ICC? Sino pinamalit? Nakuha natin kapalit? Representative Jude Asidre.
nag-react po siya sa sinabi ni Cynthia Villar. Sabi po ni Cynthia Villar, minamadali niyo yung Senado, ganun din, no? Same as Senate President. Ah, gaganda ng dumaan. Minamadali niyo yung Senado na kayo ay na mag ano na no, magkaroon na tayo ng magkaroon na ng hindi, wala po rito yung kaya ko lumilingon for security, hindi po. Pag may napapadaan po mga chiching. Yun, nakikita nyo yung mga sa mata nyo, sa mga kabilang mata nyo na may paparating na chiching o may dumaan na chiching. Siyempre, appreciative tayo sa beauty. Kaya, yun lang ang problema natin. Marami tayong distraction. Sagot ni Isidre na ang sabi, bakit hindi nyo minadali yung pagpapasa? Di ba? Nagpatumpik-tumpik kayo ng ilang buwan tapos nung pinasa nyo, gusto nyong madaliin. Sabi naman ni Isidre, hindi raw sila nagmamadali kasi pagmamadali daw yung ginawa nila. Pagmamadali yung ginawa nila kasi nga imbes na inisa-isa nila na isa lang, inano na lang daw yung pinag-isa na lang daw doon sa ikaapat para mabilis napipirmahan. O, di ba? Hindi ka ba mapapatingin man lang? pag mga ganun kagaganda yung mga dumada. Ang gaganda. Okay. Tsaka walang Pinoy, no? Wala na. Kahit mga turistang Pinoy, walang dumadaan. Okay. Sabihin natin, no? Kasalanan nyo eh. Hindi nyo minadali yung sarili ninyo. Tapos, mamadaliin nyo yung Senado. Parang ganun po yung contention. Ganun po yung debate ngayon ng mga senador tsaka mga congressman, eh, di ba? Sino yung nagde-delay? Eh, hindi naman nila dinelay. Halimbawa, pinasa nila yan noong December. Wala pong dahilan si Chis Escudero at sino mang senador na sabihin na, teka lang muna, di ba? Eh, hindi eh. Pinatagal ninyo eh. Ngayon, yung katwiran nila na hindi naman daw dapat madaliin yung pagano. O, kita nyo, kayo nga nangangatwiran ng ganun. Eh di yan din po yung katwiran ng mga senador. Hindi rin dapat minamadali. Lalo na yung impeachment. Sila po ay tatay yung mga judge. Horado sila. Kinakailangan nilang ayusin maigi. Okay. Iba po yung manyakis sa appreciative sa beauty. Ang manyakis po, yung may gagawin ka. Wala po sa akin problema yan, no? Kasi ang tanda ko ba naman, wala naman talaga akong minanyak. Sana walang pumalag na mga namanyak ni Badong. Okay, eto na lang po. So, sa pangwawakas po natin, dahil nga po napakahusay ni Marcos, no? Napakahusay po. Hindi ako, alam ko naman biro lang yan ang pagsasabi nyo na yan, no? Okay. Kita nyo naman, no? Ay, hindi pala to. Sana ba to? Sa ating huling topic, na maliit na topic, nawala ako. Ito po, mayroon pong gustong lutasin ng ating Pangulo. Ayan, no? Marcos government is studying solutions to address recent global changes. Antindi ni Marcos, no? Sa tindi po ng talino ni BBM, no? Napakatalino po niya. Ngayon po, ang balak ng lutasin ni BBM, hindi lang po problema ng Pilipinas. Problema na ng buong mundo. Putang tindi mo, BBM. Bilib na bilib ako sa iyo. Kaya papalakpakan na naman yung mga BBM vloggers, BBM. Buong mundo, makikipag-usap daw siya kay Donald Trump. Nak ng pupa na. Ibang klase ka talaga. Ibang klase ka talaga. Buong mundo na. Buong mundo. Global changes. Tindi mo.
Kaya kinakailangan niya makausap si Donald Trump. Baka siguro magsasuggest siya na eto ang gagawin natin sa buong mundo. Utya, bilib, nakakabilib ang presidente ng Pilipinas. Okay. Ito na naman po. Etong mga politiko kasama si Igan. Si Igan, kilala niyo naman si Igan, no? Si Arnold Clavio. Si Arnold M. Arnold M. Clavio. Wala, nawala yung kay Arnold. Okay, ang sinasabi po ni Igan ay gutom na raw siya, no? Ang tagal daw ng impeachment, nagutom na raw siya, tapos may dala-dala siyang Mary Grace. Alam niyo naman yung Mary Grace, di ba? Arnold M. Clavio. Ayan. Gutom na raw siya, may dala-dala siyang Mary Grace na take out mula po sa Mary Grace Restaurant. Hello! Okay. So, sa madaling salita po, naiinip na raw si Arnold Clavio. Ang tagal naman ng impeachment, gutom na ako. So, ang tanong ko nga ron kay Arnold Clavio, sino ba ang gusto mong kainin? Alam mo, sino kaya ang gustong kainin ni Arnold Clavio? Tapos tinignan ko yung mga Instagram ni Arnold Clavio. Grabe, no? Mas marami pa po ang banat ni Arnold Clavio. Halos araw-araw pong binabanatan si Sara Duterte, no? Bahagi yata to si Arnold Clavio ng taga-Bira. Yan, ganun talaga eh. Si Arnold lahat po, alam nyo po, lahat po ng mga tao na may near-death experience, karamihan, nagbabagong buhay. Ito lang po, ang tanging si Arnold Clavio lang po ang may near-death experience na tinuloy pa rin po yung kanyang kalokohan. So sana matuluyan ka na. Hello! Sana matuluyan ka na, Arnold. Na sa kabaitan mo, sana makuha ka na ni Lord. Tsaka yung mga sinasabi niya, parang parte talaga siya ng kampanya laban kay BP Sara. Kasi ang atake ngayon ng mga politiko, ang atake po ng mga politiko ngayon kay BP Sara, yung karagdagang mga piatos, mga Mary Grace piatos. Paulit-ulit na lang kayo, no? Kaya bahagi si Arnold Clavio ng atake na yan tungkol sa Mary Grace piatos. Ang sabi ko nga, paulit-ulit na lang kayo. Lahat ng Pilipino na ipaliwanag na po ng mga vlogger yan, no? Lahat po ng Pilipino alam na natin sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng mga vlogger kung bakit po may mga aliases na Mary Grace piatos. Ngayon, alam din po nila yan eh. Alam din po yan ng mga mambabatas at lalong alam po yan ni Arnold Clavio. Doon nga tayo nagtataka eh. Alam na nga nila, alam na ng mga Pilipino dahil pinaliwanag ng mga vlogger pero pilit pa rin nilang pinalalabo. So baliktad po ang nangyayari, no? Ang nangyayari po sa Pilipinas, yung mga vlogger na po yung tagapagpaliwanag. Tapos yung mga politiko po natin yung tagapagpalabo. Kasama po yung media na nire-represent nito ni Arnold Clavio. So wala talaga tayong aasahan dito kay Arnold Clavio. Ang tanong lang, nag-sorry ka na ba, Arnold Clavio? Tinanggap mo na ba publicly na nabuntis mo si Sara Balabagan? Baka gusto mo namang no? Baka gusto mo namang akuin para naman yung anak mo kay Sara Balabagan ay makita naman niya na naging proud ka sa kanya, no? Hindi yung hanggang ngayon hindi mo yata ina-acknowledge. Bago ka sumausaw diyan, Arnold Clavio, ayusin mo muna yung sarili mong mga bahaw mo. Arnold M. Clavio. Okay.